Isang araw, may batang dumalaw sa kanyang lolo noong kanyang bakasyon sa tag-init. Madalas silang maglaro ng kanyang lolo. Isang araw, sinabi niya sa kanyang lolo, "Kapag lumaki na ako, gusto kong maging matagumpay na tao. Pwede mo ba akong turuan ng mga paraan para maging matagumpay?" Tumango ang lolo at dinala ang bata sa isang malapit na nursery. Mula sa nursery, bumili ang lolo ng 2 maliit na halaman at bumalik sila sa bahay. Itinanim ng lolo ang isang halaman sa isang paso at inilagay ito sa loob ng bahay, habang ang isa namang halaman ay itinanim sa labas ng bahay. "Ano sa tingin mo, alin sa 2 halaman na ito ang lalago ng mas maganda sa hinaharap?" tanong ng lolo sa bata. Nag-isip ang bata ng ilang sandali at sinabi, "Ang halaman sa loob ng bahay ang lalago ng mas maganda dahil ligtas ito sa anumang panganib, samantalang ang halaman sa labas ay may panganib sa maraming bagay tulad ng matinding sikat ng araw, bagyo, mga hayop at iba pa." Ngumiti ang lolo at sinabi, "Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap." Pagkatapos, umuwi na ang bata kasama ang kanyang mga magulang. Pagkalipas ng 4 na taon, bumalik ang bata upang bisitahin ang kanyang lolo. Nang makita ng bata ang kanyang lolo, sinabi niya, "Lolo, noong huling beses na nagtanong ako ng mga paraan para maging matagumpay, hindi mo ako sinagot. Pero ngayon, kailangan mo akong turuan." Ngumiti ang lolo at sinabi, "Sige, pero tignan muna natin ang mga halaman na itinanim natin ilang taon na ang nakalipas." Sinabi ito ng lolo at dinala ang bata sa lugar kung saan itinanim ang isang maliit na halaman sa paso. Nakita nila na ang halaman ay naging isang puno. Pagkatapos, dinala ng lolo ang bata upang tingnan ang halaman na itinanim nila sa labas. Nakita nila na ito ay naging isang malaking puno na ang mga sanga ay kumakalat ng malayo at nagbibigay ng lilim sa mga nagdadaan. Ngayon, tumingin ang lolo sa bata at tinanong, "Sabihin mo sa akin, alin ang mas lumago, alin ang mas matagumpay?" Sumagot ang bata, "Ang itinanim natin sa labas." "Pero lolo, paano ito nangyari? Dapat ay maraming panganib na hinarap ang halaman na yon, pero lumaki pa rin ito ng ganito kalaki." Ngumiti ang lolo at sinabi, "Ang halaman sa labas ay kailangang harapin ang maraming bagay, pero ang pagharap sa mga problema ay may mga benepisyo rin. Ang halaman sa labas ay may kalayaan na magpatubo ng mga ugat hanggat gusto nila. Ang mga problema tulad ng bagyo ay nagpapalakas sa mga ugat nito. Ngayon, napakalakas na nito na kahit isang maliit na bagyo ay hindi makakapinsala dito. Anak, tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo ngayon at magiging matagumpay ka sa anumang gawin mo sa buhay. Kung palagi kang pipili ng komportableng mga opsyon, hindi ka lalago ng husto. Pero kung handa kang harapin ang mundong ito sa kabila ng mga panganib, walang layuning hindi mo maaabot. Huwag mong isipin ang mga problema bilang mga hadlang, kundi isipin mo sila bilang mga hakbang tungo sa tagumpay." Huminga ng malalim ang bata at tumingin sa puno, at naintindihan niya ang mga salita ng kanyang lolo. Ang mga hadlang na tinitingnan natin bilang mga kaaway sa buhay, ang mga iyon din ang nagpapalakas at nagpapasikat sa atin sa buhay. Katulad din ng ating buhay, isang malaking pakikipagsapalaran na puno ng mga liko at liko na maaaring mukhang mga hadlang na humahadlang sa ating daan. Pero alam mo ba, ang mga hadlang na ito ay parang mga puzzle na naghihintay na malutas. Isipin mo na lang, kapag naglalaro ka ng isang laro, ang masayang bahagi ay ang paghahanap ng paraan para malampasan ang mga hamon. Ganoon din ang buhay. Bawat hadlang na haharapin mo ay isang pagkakataon para matuto, lumago, at maging mas malakas. Kaya huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob ng mga hadlang. Harapin mo sila, harapin mo, at panoorin ang sarili mong pag-angat sa Game of Life. Mayroon kang mga kakayahan, determinasyon, at espiritu upang malampasan ang anumang bagay na dumating sa iyong landas. Sana'y may natutunan ka mula sa kwentong ito at subukang isabuhay ito. Patuloy kang mangarap at patuloy na magtagumpay. Jeremiah chapter 20 verse 11. "For know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Thank you for watching.